Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, sana dalawa ang puso ng tao para hindi mo na kailangan pang pumili kung sino sa dalawang tao ang iyong mamahalin. Bago ang lahat ay gusto ko munang ipakilala ang aking sarili. I'm Love, nasa early 30s, isang CPA at nagtatrabaho sa isang accounting firm dito sa Makati. On the other hand, nalaman ko ang tungkol sa programa ninyo dahil sa mga kasamahan ko na loyal listeners ninyo, Papa Dudut. Samantala, napag-alaman ko rin na meron ka ding YouTube channel kung saan ay nag-upload ka rin ng mga totoong kwento ng buhay. Nakinig ako at na-inspired. At dahil naman sa pangungumbinsi sa akin ng pinsan at ibang mga office mates ko, ay nagpasya na rin akong sumulat at magbahagi ng aking kwento sa inyong programa. At nangako naman ang pinsan ko na tutulungan niya akong maipadala ang liham ko sa inyong programa. Papadudot ako ang tipo ng babaeng may mataas na pangarap sa buhay. Siguro kaya ako ganon mag-isip ay dahil sa lumaki ako sa pamilyang hindi naman kayamanan. Hindi naman kami sobrang hirap noon pero madalas kong makita ang mga magulang ko na namumroblema sa pera. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko noon na sisikapin kong mag-aral ng mabuti para makatapos ako ng pag-aaral at makasweldo ng malaki. Papadudot, nagsunog talaga ako ng kilay sa pag-aaral. Kaya naging high school scholar ako noon sa isang kilalang pribadong eskwelahan sa Quezon City. Doon ko po nakilala si Ronaldo Ryan, o mas kilala bilang Ryan. Uniko iho ng isang Filipino-Chinese businessman na may mga franchise na fast food chains at convenience stores sa Quezon City at iba pang panig ng Metro Manila. Samantala si Ryan ang tipo ng lalaking easy-go-lucky. Mabisyo at wala siyang pakialam kahit na bumagsak pa ang grades niya. Pero dahil sa pagiging optimistic ni Ryan at idagdag na rin ang pagiging charming niya at palakaibigan kaya nahuli niya ang loob ko. And to make the story short, naging boyfriend ko si Ryan pero sa kasamaang palad. Nauwi kami ni Ryan sa masakit na breakup. Pagkatapos noon ay itinuong ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral hanggang sa nakatapos ako ng BS Accountancy at napasama sa top 10 ng CPA board exams. Ilang taon pa ngang lumipas ay naging mabunga ang career ko. At doon naman dumating sa buhay ko si Pierce, isang stockbroker agent sa Philippine Stock Exchange. Dahil sa kagustuhan ko noon na mag-invest sa stock market, ay naging malapit kami ni Pierce hanggang sa naging boyfriend ko siya, Papa Dudut. I really love Pierce pero hindi pa rin mawala noon sa isipan ko si Ryan. Kahit na ilang taon na nga ang lumipas simula noong naghiwalay kami. And worst,
Madalas ko pa rin na maalala yung mapait na paghihiwalay namin ng aking first boyfriend. Samantala isang araw ay inaya ako ng aking boyfriend na i-meet ang kanyang client sa isang mamahaling restaurant sa Makati. At nangako naman siya, Papa Dudut, na pagkatapos noon ay kami naman ang magde-date. Maaga kaming dumating sa restaurant at tumungo sa pwesto kung saan kami naka-reserve. Dahil medyo nahihilo ako nung mga oras na yon, ay tinanong ako ni Pierce, "Love, are you okay?" Ngumiti ako at natuwa sa kanyang concern. "Don't worry, I'm fine," sagot ko. Siya nga pala, sino pala ang imimit natin ngayon? Yung isa kong client si Ronaldo Ryan Yu, tugon ng aking boyfriend. Nagulat ako sa narinig ko. Alam kong ang kliyente ng boyfriend ko ay ang lalaking naging parte noon ng buhay ko. "Does his name rings a bell?" Tanong sa akin ni Pierce nang mapansin ng reaksyon ko. I admit medyo familiar nga ang pangalan na yan. But I want to make sure. Anyway, anong oras ba darating yang si Mr. Yu? Pero hindi na nasagot ni Pierce ang tanong ko dahil dumating na ang lalaking hinihintay namin. At hindi nga ako nagkamali dahil si Ryan ang nakita ko. "Pierce, my friend, nice meeting you again." Bati ni Ryan sa boyfriend ko habang nagkamayan sila. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Nung una ay tila minumukhaan niya ako. Hanggang sa nag-sink in sa kanya kung sino ako. "Wait love, is that you?" Tanong niya sa akin. Tumango ako. "Oo, ako nga to, Ryan. Nice meeting you after 10 years. Magkakilala pala kayo ng girlfriend ko, Ryan?" "Saan kayo nagkakilala?" Usisa sa amin ni Pierce. Samantala ay si Ryan na ang nagkwento. "Well, magkaklase kami ni Love from elementary to high school but sadly, hindi kami close." Napatingin ako sa ex-boyfriend ko. Nagsinungaling siya sa hindi na kami close. Pero ramdam ko na may kaunting hinanakit siya pagkabanggit ng salitang close. "Kumusta ka na?" Tanong ko sa kanya. Muling tumingin sa akin si Ryan at nagsalita. "Okay naman, I have a happy and satisfying life." "Congratulations," bati ko kay Ryan. Well, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang lalaking isig-o-laki nung high school magiging successful pagdating sa business and investments after 10 years. I never work for money because money is working for me. And that's a great achievement na hindi na na-achieve ng 95% ng mga Filipino sa buong Pilipinas. Pagmamalaki pa ni Ryan sa akin. Samantala alam kong binabanggit niya ang mga achievements niya para iparinig sa akin. At katulad ng nasabi ko kanina, bakas ko sa mga salita ni Ryan na may hinanakit pa rin siya. At nag-ugat yon noong pagka-graduate namin ng high school ay hiniwalayan ko siya. Dahil mas pinili ko ang aking pag-aaral. Bukod sa frustrated ako kay Ryan noon dahil inakala kong wala siyang mararating. But he proved me wrong. Naging motivation niya ang breakup namin to achieve more. I owe my success to those people who helped me achieve my goals. Isa na roon syempre ang aking pinakamagaling na stockbroker agent. Kung hindi kita nakilala, Pierce, hindi ko malalaman na pwede ka palang kumita ng milyones sa stock market and foreign exchange investments within a short period of time. Pagpapatuloy pa ni Ryan. Well, trabaho ko yan, Ryan. And I'm happy to see my clients becoming successful. Ang sabi pa ni Pierce. So Ryan, since ako ang nag-imbita sa iyo dito sa restaurant na ito, I will treat you lunch. I know you're rich enough, but let me treat you as a sign of my gratitude for my wonderful client. Dagdag pa niya. Papa Dudut, I didn't expect na muling magkakasalubong ang landas namin ni Ryan
Besides ay doon ko napatunayan na talagang maliit ang mundo. Sino bang mag-aakala na ang ex mo ay kaibigang matalik pala ng present boyfriend mo? Papa Dudut, simula noon ay tila pinaglaruan na ako ng tadhana dahil naging madalas na ang pagkukrus ng landas namin ni Ryan. Nung una akalain mong coincidence. Pero hindi nagtagal ay naisip ko, Papa Dudut, na baka sinusundan talaga ako ni Ryan. Ayaw kong mag-assume. Pero sa mga panahong nagkakaroon ako ng maliit o malaking problema, ay magugulat na lamang ako na nandun na si Ryan sa harapan ko. Samantala isang gabi, habang nagmamaneho ng aking sasakyan, pauwi sa bahay ay biglang tumawag sa akin ang aking boyfriend. And as expected ay tumawag siya para alamin kung nakauwi ako ng ligtas o nasa biyahe pa rin ako. Masyado kasing nag-aalala si Pierce to the extent na minsan ay nakakainis na rin. Nag-overtime ka na naman, love. Masyado mo namang inaabuso ang katawan mo. Tandaan mo, hindi habang buhay ay malakas ang pangangatawan mo, sabi sa akin ni Pierce sa kabilang linya. I know. Huwag kang mag-alala sa akin. I can handle myself. Alam ko naman kung hanggang saan ang limitations ko. Sagot ko. You're taking your career too seriously. Anyway, balak pa naman sana kitang ayain mag-dinner ngayon. Kaso sa tingin ko ay mukhang hindi ka kasi pagod ka na. May halong pagtatampong wika ng boyfriend ko. Napabuntong hininga ko. Pasensya na, B. Pero i-postpone muna natin yan, ha. Hindi bale next time babawi ako sa'yo. Ang sabi ko habang hinahabaan ko pa ang aking pasensya. Ngunit nagpatuloy pa rin to sa pagtatampo. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan, ha. Sa totoo lang nagsasawa na nga ako eh. Huwag ka nang magtampo sa akin. Napabuntong hininga ulit ako. Ganun talaga ako, Papa Dudut. Pag malapit na akong mainis, wala kasi ako sa mood noon na patulan ng pagtatampo niya. Paano hindi ako magtatampo sa iyo wala ka ng panahon sa akin. Sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na ako masingit sa mga priorities mo. Pakiramdam ko tuloy parang hindi mo ako boyfriend. Dagdag pa ni Pierce. Pierce, please understand me. Naibulalas ko nang wala sa oras. Saglit na natahimik si Pierce sa kabilang linya habang ako ay na-realize ko na maling nagtaas ako ng boses sa kanya. Maya-maya ay binasag niya ang katahimikan. Mahalaga pa ba ako sa iyo, ha, love? Sa puntong yon, nawala ang pagkainis ko at nakaramdam ako ng guilt. Alam mong mahalaga ka sa akin kasi mahal kita. Kung ganun pala bakit mo ako pinapabayaan at binabaliwala? Oo, naintindihan ko na mahalaga sa iyo ang trabaho mo, kaso syempre, matuto ka naman sanang ibalanse ang oras mo. Bakit ako? Mas marami at mas mahirap pa nga yung trabaho ko bilang broker agent sa stock market kaysa sa trabaho mo. Pero palagi may oras pa rin ako sa iyo. Pagkukumpara pa ni Pierce. Pero in the end ay napabuntong hininga na lamang siya at ibinaba ang phone. Nagpatuloy ako noon sa pagmamaneho hanggang sa biglang nagloko ang aking kotseng minamaneho at tumirik ito sa isang madilim na kalye malapit sa main road. Agad akong lumabas para i-check ang makina ng kotse hanggang sa narinig kong may lumapit na kotse. At laking gulat ko nang iniluwa noon si Ryan. Ryan, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ikaw ha, sinusundan mo ko. Galing ako ng party. Pauwi na sana ako nang makita ko yung kotse na may pamilyar na plaka. Kaya sinundan ko. Nasiraan ka? Napahirap ako sa ex ko. Obvious ba? Wait, let me see. Pagkatapos noon ay sinuri niya ang loob ng makina ng aking kotse.
Mukhang malaki nga ang problema mo. Ano nang gagawin ko? Alangan namang ayusin ko pa yan gabing-gabi na. Naiirita kong sabi. Pero pinakalma lamang ako ni Ryan. Ipatungo mo na lang tong sasakyan mo. Tapos ipahatid mo sa mga pinakamalapit na paggawaan. Meron ako alam na towing service. Teka, tatawagan ko lang ha. Diyan ka lang. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay dumating ang tow truck 25 minutes pagkatapos tawagan niyo ni Ryan. At nag-volunteer siyang ihahatid na lamang ako sa bahay ko habang ang kotse ko naman ay diretso sa kilala kong paggawaan malapit lang din sa aking bahay. Habang nasa iisang sasakyan ay walang sawa kaming nagkwentuhan. Hanggang sa itanong ko sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin siya. Pihikan kasi ako ngayon. Gusto ko kasi yung babaeng ka-level ko. Although I must admit, marami talagang babae ang naghahabol sa akin. As usual, very proud si Ryan sa kanyang looks. Of course, ikaw ba naman ang mapera biro ko habang natatawa. Pero sa halip na tumawa ay seryoso itong nagtanong sa akin. Pero alam mo ba kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong love life? Bakit nga ba? Seryoso kong sabi sa kanya. Kasi hinihintay kitang bumalik. Nashock ako sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng kaunting hiya, Papa Dudut. Aminin ko na kahit matagal nang wala si Ryan noon sa buhay ko, ay meron pa rin akong natitirang feelings para sa kanya. Kahit na papaano. Samantala, Papa Dudut, inamin ko na nagkulang ako noon kay Pierce bilang girlfriend niya. Dahil noong mga panahong yon ay concentrated ako sa aking career. And with that, nakaramdam talaga ako ng sobrang guilt. And I always try my best na mapunan ang lahat ng pagkukulang ko sa boyfriend ko. Luckily ay nauunawa naman ako ni Pierce at palagi niya akong sinusuportahan sa mga plano ko sa buhay. On the other hand ay nagpatuloy ang tadhana sa paglalaro sa aming dalawa ni Ryan. Madalas kaming pagtagpuin sa mga lugar na hindi namin ine-expect. Samantala sa mga aksidenteng pagtatagpong yon, alam ko at nararamdaman ko na may pagtingin pa rin sa akin ng ex ko. Pero dinedma ko na lamang dahil na kay Pierce ang puso ko. Pero papadudod sa pagdaan ng panahon ay nagsimulang gumulo ang mga nararamdaman ko. Dahil kahit itanggi ko ng maraming beses, I feel something for Ryan. Isang araw ay aksidente kami nagkita ni Ryan sa isang parking area ng mall. Doon ay agad niya akong pinigilan ng tatangkain kong iwan na siya. Love, can we talk? Sabi niya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya at kinausap. Ano bang pag-uusapan natin? I ask. Pwede bang maging tayo ulit? Tanong niya sa akin na siyang nagpa-speechless sa akin. I know it sounds crazy pero love, I had to admit na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Dagdag pa niya. Yeah, it really sounds crazy, Mr. Yu. Pero hindi na tinapos pa ang sasabihin ko nang magsalita ulit si Ryan sa akin. Crazy indeed, but I'm serious. Seryoso niyang wika. Tila walang magpapabago ng kanyang nararamdaman para sa akin. Pwede bang tigilan mo na ang kalokohan mo? Naiinis ko nang sabi. No love. I won't mind that. I won't stop this madness because I know you still love me. Pagkatapos noon ay kinumpronta ko siya. At paano mo naman nasabi yan? Kasi nararamdaman ko. Sumagot ako kaagad. Then, you're delusional. And you're hypocrite. Pwede ba love? Huwag mo nang ipagkaila pa. Sa mga kilos mo pa lang, sa mga pagtrato mo sa akin, it's very obvious that you still love me. Huwag kang plastic love. Be real. Ang sabi ni Ryan na noon ay desidido nang agawin ako mula kay Pierce.
Tigilan mo na nga ako, Ryan. Kung iniisip mo na mahal kita, pues nagkakamali ka. Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa iyo. 10 years ago pa. Ngayon, kung wala kang magawa ngayong gabi, please spare me. May dinner pa kami ng boyfriend ko. Sabi ko na lamang, anyong maglalakad palayo pero muli akong pinigilan ni Ryan. You're so mean, love. Hanggang ngayon ay pinapasakit mo pa rin ang damdamin ko. Hinanakit niya sa akin. Hindi ko kasalanan yan kasi in the first place, ikaw ang nagpapasakit ng loob mo. Hanggang ngayon pa rin kasi umaasa ka na magkakaroon ng second chance sa atin. I'm so sorry, boy. Pero huwag ka na mag-ilusyon na babalik ako sa iyo. Kasi kahit kailan, hindi mangyayari yun, ang sabi ko. Pero lalong nasaktan si Ryan sa mga sinabi ko. Actually, I never thought na magbabalik pa ang pagmamahal ko sa iyo. Love, kung sa tingin ko na ako lang ang nagmamahal, I won't dare to pursue my feelings for you. At sa halip mananahimik na lamang siguro ako. Kaso hindi eh. From the very start na magkita ulit tayo, alam ko na hindi pa tapos ang kabanata natin na naputol 10 years ago. I can see in your eyes that you still long for me. The man you hurt for 10 long years. Love, alam ko na ako pa rin ang tinitibok ng puso mo at hindi si Pierce. Pagpapatuloy pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, aaminin kong tama si Ryan. Yes, I'm still longing for him. Mas mahal ko siya kesa kay Pierce. Dahil doon ay napayak na lamang ako dahil sa guilt at confusion. Bakit ka umiiyak? Love, walang dahilan para umiyak ka. Magpakatotoo ka. Kung talagang mahal mo ko, huwag mong pigilan ang sarili mo. Don't plunge yourself into regrets. Yun ang huling sinabi ni Ryan sa akin bago niya pakawalan ang aking kamay at hayaang lumayo sa kanya. Samantala habang nasa dinner with Pierce, yun ang nasa isipan ko. Nakukonsensya ako sa naging pagtrato ko kay Ryan. For many years naging mean ako sa kanya. He don't deserve it kasi minahal naman niya talaga ako. Ako lang itong nang iwan dahil sa maling akala. Meanwhile, napansin ni Pierce ang pagkabalisa ko. Is there something wrong, love? Okay ka lang ba? I'm okay, matamlay kong reply sa kanya. Anyway, ano ba yung sorpresa na sinasabi mo sa akin kanina? Tanong ko. Maya-maya ay tumayo sa kanyang kinakaupuan at may dinukot na maliit na ring box sa kanyang bulsa. At doon ay lumuhod siya sa aking harapan. Will you marry me, love? Will you accept me as your lawful husband? Siyempre na speechless ako. Hindi dahil sa excited ako kundi dahil sa katotohanang confused pa rin ako kung sino sa kanilang dalawa ni Ryan ang aking mamahalin. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong tapat. And I promise that I will be the best husband for you. And you're the only one I want to spend my entire life with. Matagal ko nang pinapangarap na maikasal sa iyo, love. Sana matupad na ang pangarap kong yun. Pahayag pa niya. Pero Pierce, nag-aalinlangan kong sabi sa kanya. What's wrong, love? Mahal mo naman ako, hindi ba? Medyo kinakabahang tanong ng boyfriend ko. Okay, let's put it in this way. Oo, mahal kita. Pero Pierce, hindi pa ako handang magpakasal pag-amin ko. Dahil ba sa iyong career? Tumango naman ako. I'm on the peak of my career. Alam mong importante sa akin ang career ko. Gusto ko mag-enjoy muna ang tagumpay na nakakamit ko, ang sabi ko sa kanya. Ngunit lalong nagtampo si Pierce sa sinabi ko. Masyado kang concentrated sa career mo. At ang nakakalungkot dito wala ako sa mga priority mo. Aniya. Pierce, I want to marry you. I want only you to be my future husband.
But sadly, I'm still not ready to tie a knot with you. Marami pa kasi akong gustong makamit sa buhay ko. At tungkol naman sa pagpapakasal, pwede tayong magpakasal anytime in the future. Wala namang pinipiling edad ang pagpapakasal, hindi ba? At saka wag tayong magmadali, Pierce. Let's wait for the right time to come. And when the right time comes, alam natin sa sarili natin na wala tayong pinagsisisihan. Pierce, I hope you understand. Paliwanag ko sa kanya na tinanggap naman ni Pierce, Papa Dudut. Bagamat alam kong nasasaktan siya noong mga panahong yon. Papa Dudut, at that point, mas naguluhan ako sa mga naramdaman ko para kina Pierce at Ryan. Alam ko sa sarili ko na parehong may nararamdaman akong espesyal para sa dalawang lalaki. Kaso'y sobra akong nahirapan kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko at mamahalin. Kung si Pierce ba na present boyfriend ko ang pipiliin ko o si Ryan, ang ex ko na nagbabalik ulit sa puso ko. Pero later on I decided na magpretend na lamang ako na wala akong nararamdaman para kay Ryan. Kasi ayaw ko namang maging unfair kay Pierce. Kaso sa madalas na pagsasalubong ng landas namin, ay hindi ko rin maitago ang tunay kong nararamdaman para sa ex-boyfriend ko. Tulad na lamang isang araw. Nag-away kami ni Pierce nung isang gabi. Pagtatapat sa akin ni Ryan. Nag-away kayo? Hindi niya yung sinabi sa akin. Teka, ano bang pinag-awayan ninyo? Tanong ko. Sumagot naman siya. Ikaw. Ryan naman, anong ginawa mo? Galit na galit ako noon sa ex ko. Sinabi ko na ang totoo. Na mahal kita. Sinabi ko rin sa kanya na hindi kita pakakawalan. Alam mo, love, kahit na masira ang pagkakaibigan namin ni Pierce, wala na akong pakialam. Basta palagi mong tatandaan na kahit kailan, hindi ako susuko. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa iyo. Yun ang buong desisyon ni Ryan. Sa kabilang banda ay hindi ako nakapagsalita, Papa Dudut, at sa halip ay naiyak na lamang ako dahil sa guilt na nararamdaman ko. Nagpatuloy si Ryan. Love, hindi ka magiging masaya kay Pierce. Maniwala ka sa akin. Ako lang ang lalaking maaaring magpasaya sa iyo. Love, kung ako sa iyo, sundin mo kung ano yung talagang nararamdaman mo. Huwag kang matakot na ipakita sa lahat kung sino ang mahal mo. Love, kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon, ikaw rin ang mahihirapan. Mabubuhay ka sa puro panghihinayang. Sige, aamin ako sa iyo. Mahal ko si Pierce pero ganoon din ang nararamdaman ko sa iyo. Sa totoo lang ay gulong-gulo na ako. Kasi hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin ko. Pagkatapos ng pag-amin kong yon, ay napa-walk out ako. Sinubukan kong habulin si Ryan pero sa huli hinayaan lamang niya akong umalis. Samantala habang nasa kotse kami ng boyfriend kong si Pierce, ay ikinuwento niya sa akin ang naging pag-aaway nila ni Ryan. Love, hindi pwedeng baliwalain yun. Nagbanta siya sa akin na aagawin ka raw niya mula sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi niya tayo titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa kanya. Hindi na ako nakapagtimpi noon, love. Kaya nagkasakitan kami. Buti na lang at may mga guard na umawad sa amin. Pagkukwento ni Pierce sa akin. Still, hindi mo pa rin dapat ginawa yon. Look, mataas ang pinag-aralan mo. Isa kang ekonomista at isang dekalibreng stockbroker agent, tapos makikipagbasag ulo ka lang sa kanya? Pagtutol ko. I will do anything for the woman I love. Kahit na magmukhang cheap ako at walang pinag-aralan. Seryosong sabi niya. Love, tapatin mo nga ako. Are you still in love with him?
Pwede bang wag na natin pag-usapan to? Request ko sa kanya. I was tired to explain everything. Oo o hindi lang naman ang isasagot mo. Then his realizations came to his mind. So you're still in love with him? Cool off muna tayo, bigla kong sabi sa kanya. As expected, nagulat si Ryan sa aking sinabi kaya hininto muna niya ang kotse para kausapin ako ng masinsinan. So hindi mo na talaga ako mahal? Hindi sa hindi kita mahal, Pierce. Pero sana hayaan mo muna ako mapag-isa. Gusto kong matahimik muna ang buhay ko. Please, understand me. Pagkatapos ay nanaig ang saglit na katahimikan sa loob ng kotse. Pero mamayang kaunti ay nagpatuloy. Sige, hahayaan kong magpalamig muna tayo. Pero nakikiusap ako sa iyo na iwasan mo na si Ryan. Lumayo ka na sa kanya kasi kung hindi, lalong gugulo ang buhay mo. Or worst, maaaring magtagumpay siya. Magtagumpay siyang agawin kanya mula sa akin. Aniya. Papadudot dahil sa sobrang kaguluhan sa isip ko, ay nag-decide muna akong makipag-cool off kay Pierce. Sa kabilang banda ay ginawa ko na rin ang lahat para iwasan si Ryan. At tinuon ko na lamang ang lahat ng atensyon ko sa pagtatrabaho. Samantala ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon para suriin ang mga nararamdaman ko para sa dalawang lalaki. Pero nagpatuloy si Ryan sa paglapit sa akin at nasaksihan yon ni Pierce. Kaya sa huli muling nag-away ang dalawa. Kung hindi lang ako umawat, baka nagkapatayan ang dalawa ng dahil sa akin. Meanwhile, habang nasa sasakyan, ay hindi pa rin kumikibo noon si Pierce. At dahil sa masamang mood niya kaya ako na lamang ang nagdadrive pa uwi sa bahay ko. Kaya ka ba nakipag-cool off sa akin dahil sa kanya? Ano love, tama ba ako? Biglang tanong sa akin ni Pierce. Nakipag-cool off ako sa iyo kasi naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya. Ngunit patuloy siya sa pagtatanong, so you don't love me anymore? Nung una ay hesitated pa ako na umamin. Pero sa huli naisip ko na dapat niyang malaman ang katotohanan para matapos na ang lahat. Hindi naman sa ganon. I love you but I also love him. Really? Sino sa aming dalawa ang mas mahal mo? Tanong niya sa akin, tears falling in his eyes. I don't know. Hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko. Pierce, hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang mamahalin ko. Sa puntong yon ay hindi na napigilan pa ni Pierce na mapahagulhol. Gusto ko siyang i-comfort pero nagmamaneho ako ng mga oras na yon. So after 10 long years ay mukhang magkakabalikan pa pala kayo ng lalaking yon. Sinubukan kong kontrolin ang aking pag-iyak dahil nakakasagabal yon sa pagmamaneho ko. Pero sa huli nag-decide na lamang ako na huminto sa kalyeng walang dumaraang sasakyan at doon ay kinausap ko si Pierce at humingi ng sorry. You said you love him. Wala akong magagawa doon. Siguro I should accept my defeat as early as now. Ano bang laban ko kay Ronaldo, Ryan? He's your ex-boyfriend. He is your first love. At mas mahabang taong pinagsamahan ninyo kesa sa pinagsamahan natin. Naiiyak na sabi pa ni Pierce sa akin. Pierce, ikaw ang naging kasakasama ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Ikaw ang naging kasakasama ko sa mga oras na malungkot ako. Nariyan ka palagi sa tabi ko para tulungan ako. Sabi ko sa kanya. Ngunit iba ang naging interpretasyon noon ni Pierce. So it means you love me because you need me? Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Sinasabi ko yon kasi sa pamamagitan noon na-develop ang feelings ko para sa iyo. That's why I love you because I saw you sacrifice yourself
just to make me happy. Paliwanag ko sa kanya. Pero bakit hindi mo siya magawang kalimutan? Hirit pa ni Pierce. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Kaya naman nagpahid na lamang siya ng luha at tumahan. Okay, I guess it's over. Huwag ko nang pasahin pa ang sarili ko na mamahalin mo ko over that, Ryan. Masyado ako nag-iilusyon na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kaya heto, dahil sa ilusyon kong yun, nasasaktan ako ng husto. Sabi na lamang niya sa akin. Papadudot, sobra akong nakaramdam noon ng guilt dahil dalawang lalaki na ang sinaktan ko. Una si Ryan at ngayon nga ay si Pierce. Pero hindi pa rin ako makapagdesisyon noon kung sino sa kanilang dalawa ang mamahalin ko. Samantala pagkatapos ng gabing yon ay hindi muna nagparamdam sa akin si Pierce. Doon ay nakaramdam ako ng lungkot at pangungulila at sinubukan ko siyang i-text at tawagan pero sumuko rin ako dahil hindi niya ako sinasagot. Pero bumalik din si Pierce makalipas ang ilang linggo at muli siya nagparamdam sa akin. Kasabay ng pagpaparamdam din ni Ryan. Hindi tumigil ang dalawang lalaki sa panunuyo sa akin at may pagkakataon pa ngang nagkakasabay ang dalawang magkaribal. Sa ngayon, Papadudot, ay hindi pa rin ako makapili kung sino sa kanila, nina Pierce at Ryan, ang pipiliin ko. Naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko at hindi ako makapagdesisyon dahil nakikigulo din sa buhay ko ang demands ng trabaho ko. Sa katunayan nga ay pinag-iisipan ko munang magbakasyon para sa self-reflection. Papadudot at sa lahat ng mga kaistorya natin online, baka may maipapayo po kayo sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin para makapagdesisyon ako ng tama? Ano ba ang dapat kong gawing pamantayan sa pagpili? O Papadudot, nahihirapan pa rin po ako ngayon kasi pakiramdam ko ay pantay lang ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanila. Alam ko na someday may mananaig na isa sa puso ko. Kaso ang tanong ay kailan? Hanggang kailan ko ba mararanasan ang kaguluhang ito sa pag-iisip ko? Sino kina Pierce at Ryan ang dapat kong piliin at mahalin? Papadudot, alam kong ako lang ang makakasagot ng mga tanong ko pero hinihingi ko pa rin ang opinyon ninyo. Baka kasi makatulong kayo sa pagbuo ko ng desisyon. Maraming salamat po and more power sa inyong programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Love. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang masalimuot na kwento ni Love. Hindi siya makapag-decide kung sino sa dalawa ang mahal niya. Kung si Ryan ba o si Pierce. Alam mo Love, ikaw lang ang makapagsasabi kung sino sa dalawa ang totoong mahal mo. Pero kung babasehin namin sa sulat mo ay parang nakikita namin na mas matimbang si Ryan kesa kay Pierce. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon, hindi mo naialis sa iyong puso si Ryan. At kahit na nandyan pa si Pierce sa buhay mo ay hindi mo pa rin magawang tanggalin ang ex-boyfriend mo sa iyong puso't isipan. At kaya nasasabi mo lang na mahal mo si Pierce dahil sa guilt. Nakukonsensya ka na masaktan ang lalaking tumulong sa iyo sa mahabang panahon. Nasasabi mong mahal mo si Pierce dahil lamang sa awa. Pero kung papipiliin ka malamang sa malamang yung ex mo pa rin ang pipiliin mo. Love, para hindi ka magkamali sa iyong pagpili ay mabuting tingnan mo ang kapintasan ng bawat isa. Suriin mo kung kaya mo bang tanggapin ang kanilang imperfections. Ilista mo sa isang papel ang mga traits ng bawat isa na hindi mo kayang tanggapin. At kung sino yung pinakamaraming kapintasan na hindi mo kayang tanggapin, ibig sabihin, hindi mo mahal ang taong yon. Itanong mo rin sa sarili mo kung sino sa dalawa ang mas masaya kang kasama. Kung kay Ryan ba o kay Pierce. Doon pa lang ay malalaman mo na kung sino talaga ang mahal mo. Sana'y mapili mo kung sino sa dalawang lalaki
sa buhay mo ang karapat-dapat. Huwag kang magpadalos-dalos ng mga desisyon dahil kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs or weekly family vlogs. Makikulit po kayo sa amin ng aking kambal at ng aking pamilya. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga content na aming ginagawa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.